natin, nagsalita na ba si Marcos? Kasi sa aking napanood, ang sumasagot ngayon si Tambaluslos. Pambihira ito si ano. Si Tambaluslos, binabanatan ng binabanatan dati. Ang sumasagot, itong kanyang mga alipores na congressman. Ang napanood ko kanina, ang binanatan ngayon si Marcos, sumasagot naman si Tambaluslos. Pambihira, ano bang klaseng itong magkakamag-anak na ito? Hindi ba nyo kaya magsalita mag-isa nyo? O nagsalita na daw? May nagsabi nagsalita na? Maraming salamat dun sa kap ko, Dabawenyos, at siyempre kay Mayor, kay Basti pala itong ano na to, itong produktong ito. Nagsalita na si Marcos, anong sinabi? Ayan, coach, lumipad na siya ng Vietnam. Kasi itong hindi ko alam mo, sabi ko sa inyo, naalala nyo yung mga live ko before, alalahanin nyo sa mga sumusubaybay kay Coach Oli, dapat ang tunay na DDS ay we will take the lead from Tatay Digong. Sundan natin ang pangunguna ni Tatay Digong. Tandaan natin, hindi niya binabanatan si Marcos masyado, si Tambaluslos. Ngayon, nagsalita na siya kay Marcos. Dapat magsalita si Marcos. Hindi ko maintindihan itong mga style na ito kasi dati, hindi naman niya inaano ni Duterte to si Marcos masyado. Si Tambaluslos. Nung binibira natin si Tambaluslos, ang iba-iba sumasagot. Ito naman si Tambaluslos, kaya mo naman pala magsalita, sip-sip ka, animal ka. Ba't hindi ka sumagot nung dati? Ngayon, ikaw ang sasagot kay Marcos. May post sa GMA. Ano sinabi ni Marcos? Kasi kung wala siyang sagot, sagutin mo. Meron daw nilabas ang PIDEA. Okay? Na wala raw sa watchlist si Marcos. Teka muna. Ayaw namin niya mga ganyan. Ang gusto namin, Marcos, ikaw ang sumagot. Sagutin mo, totoo ba yung sinasabi ni Tatay Digong or hindi? Tapos, maglabas ka ebidensya pa yung aircon, mainit. Yan. Presensya na. Ang sabi regarding fentanyl na itinitake ni PRRD, imbis question is regarding sa drug use niya. Hindi sumagot, tumawa lang. Hindi ko pa, sa totoo, hindi ko pa napanood. Pero, ito punto dyan. Si Tatay Digong, atanda at tao na. Pero mag-isa siyang nagsalita. Ibig sabihin, ang leader, they will always take the responsibilities. Hindi nila ipapasa kung kaninong kampon nila. Leader po yan. Hindi naman po yan katulad natin ordinary citizen. Hindi ka pwedeng nagtatago sa pantry na may iba. Coach Oli, nagfentanyl daw, sabi ni Kuting. Hindi yun yung issue. Ang sagutin niya yung sa Coca-Cola. Sagutin nyo yan. Sagutin niya na ang sinabi ni Tatay Digo, etong si Tambaluslos, ako'y nagtatanong lang etong PI na ito ay lumalabas pakana nila. Nakatago siya dito kay Tambaluslos. Yun ang sagutin. Huwag yung kung ano, kasi ito nagiging problema natin sa mga ito, laging ang lalayo sa putukan. May issue sa isang bagay, ito ang pinaka-issue ngayon. Sasabihin tungkol dito sa West Philippine Sea. Laos na yung lumang tugtugin na yung lagi yung nililigaw ang taong bayan. Napansin nyo, hindi naman natin tinatanong ng ganito si Marcos kasi ang issue before is si Tambaluslos. So si Tambaluslos ang binabakbakan natin. Ngayon, ang issue is directly to Marcos na. Paano ka? Ano ba? Dapat siya i-deny niya tapos magpakita siya ng ebidensya. Kasi yung nagtatanong naman ang nagparatang naman ay hindi naman ordinaryong citizen. Na katulad nyo, katulad namin. Hindi naman vlogger lang.
Hindi lang simpleng dating presidente po yung nagsabi no'n. Ibig sabihin may intelligence 'yan, hawak niyan, eh. Puwede sanang pansinin mo kung hindi mo pansinin kung ordinary citizen. Pero kung katulad ng dating presidente, aba naman, na ang anak niya ay dating ngayon vice president mo. That is not normal na paratang, hindi yan basta paratang ng parang ordinaryong tao. Hindi po puwedeng gano'n. Sumagot kayo ng diretso. Huwag kayong tumago sa pantry ng iba. Thank you. Ganda raw ng cup mo. Terno kami ni Boss Dada, eh. Thank you. Sabi ni Sweet Potato, he was just firing back at PRRD regarding, eto sabi naman dito, PP naman yan dati pa eh. Kaya nga eh, hindi ko maiintindihan eh, nako. Ngayon eh, diretsa ng atake. May kailangan ano na. Hindi na pwedeng si tambaluslos lang. Ha? Coach Oli, nakita nyo ba yung tiradang sagot ni Tamba? Kaya nga, hindi ko maintindihan. Ito si Tamba na ang tagal-tagal, binabanatan siya, hindi siya sumasagot. Ngayon, binabanatan, si BBM, saka siya sasagot. Kaya muna, yung paratang sa inyo, sagutin nyo. Pambihira kayo eh. Palagi yung iniiba istorya. O sabi dito, sobrang proud ako kay Tatay Digong, walang takot. Tita mo siya nagsalita. Pag ikaw nagsalita, bilang dating presidente, you take full responsibilities. Ibig sabihin, kung meron siyang maling sinabi, yung sarili niya ay nakapusta. Kumbaga, pag umangat yung sinabi niya, aangat siya pag yung sinabi niya ay kailangan lulubog siya kasama nung sinabi niya. It means hindi walang tago-tago, walang paligoy-ligoy. Eto mga ito, tumatago kung kani-kanino eh. Bakit hindi nyo sagutin nyo? Yes, nasa Davao pa. Sabi dito sabi nga ni Tatay Digong ayaw niya sanang sabihin na napuno na siya. No choice eh. No choice talaga kasi maiipit tayo. Ito talaga, yung meeting namin ng Banatero sa kanya, ramdam na ramdam po namin galit na galit siya sa PI na yan. Galit na galit siya dyan. Kasi gagawin nilang sila ang magiging hari ng bansang Pilipinas. Wala nang palitan yan. Naaalala nyo, sinagot din yan sa live namin. Kaya galit na galit siya dyan. Oo nga, sayang, no? Kursunado ko kap mo, boss. May pirma ni Basti. Sayang. Ano nga pala, hindi namin napaglaman. Baka naman. Ay. May tugtog? Ayun, ay, sorry. Kakala ko. Kailangan maglabas ng official statement, hindi yung hapsyaw ito sila Marcos. Hindi pwedeng ganon. Kasi presidente po yan eh. Hindi naman yung vlogger na nagtitirahan lang eh. Oo, pwede magla-live ka dyan, nagla-live ka tulad ng nila Boss Dada. Di ba? Hindi naman vloggers yan eh. Maglabas kayo ng official statement together with your evidence. Hindi po pwedeng you act your position. Abay, Marcos, presidente ka. Act like one. Act like one. Malaki ang tiwala namin sa'yo na makaka-recover ka pa rito. Tanggalin mo si Tambaluslos. Kung gusto mo mang makarecover dito, ilagay mo sa lugar si Tambaluslos kung saan siya kinalalagyan niya. Ilagay mo sa lugar si Lisa kung saan siya dapat na lugar. And then you decide for the good of the country and for the good of your family name. Wala. Lalo kayo magugulo-gulo dyan. Rantec TV. Pero po, Coach Oli, mukhang talagang tinuluyan nila PI na yan. Ewan ko ba? Sabi ko nga, pagtutuluyan talaga nila yan. Talagang gagalaw yan si Tatay Digong kasi hindi na natin sila mapapababa dyan. Ewan ko, si Dada, sabi ko, dito na kami sa Davao, huwag na kami umuwi.
Kasi dapat bakbakan natin yan dire-diretso. Wag kayong papayag na yung PI na yan ay magdire-diretso. Kailangan isigaw nyo. Yung mga vloggers, suportahan nyo Banateros Brothers especially, pero lahat ng vloggers, ano nyo, kailangan pumutok. Alam mo, iniiba nila issue. May narinig akong ibang vlogger. Ang issue patungkol sa sinabi ni Tatay Digo, ugong yun hanggang ibang bansa ang issue niya. Banateros Brothers, ano ba namang klase yung mga ganyan? Wag tayong, ayan ang issue, wag nilang papatayin yung issue. Kaya dapat kayo sa mainstream media, bakbakan nyo na nako, kawawa tayo. Goodbye Philippines tayo pagka yan ang nakaupo. Kita nyo, ngayon pa lang kaya yabang na. Ngayon pa lang, ganyan na ang ginagawa sa Pilipinas, hindi pa presidente ang animal na yan. Paano kung naging presidente yan? Wala namang mangyayari sa atin. Wag niyong titigilan yan. Ito yung pinaka dangerous chapter ng political career sa Pilipinas. Kaya lang, ito rin yung pinaka-exciting. Kasi pumalag na si Tatay Digong. Hindi niya papayagan yan. Ito lang, let's keep the ball rolling. Sabi nga ni Banat Bay, nagsalita na ang presidente at dapat may mangyari. No, ano yung dapat mangyari? Kayo na sumagot. I think that is public knowledge. Ayaw natin malagay sa alanganin. Basta, kailangan yan, gumulong ng gumulong ng gumulong. Yang sinabi ni Tatay Digong, bakbakan nyo ng bakbakan ng bakbakan. Kailangan yan, hindi pwedeng i-deadmahin na naman nila tayo, tapos ililigaw na naman ang issue, bukas dadalahin na naman sa West Philippine Sea, tapos kukuha na naman sila ng congressman na ala vlogger na sisitahin na naman ito. Ako, umihina. Ito, tandaan nyo, pasensya, napuputol tayo. We have a strong leader. Tandaan natin yan, So, tatanong, Coach Oli, ano dapat natin gawin? Sundan natin si Tatay Digong. Yun, sinabi niya kahapon, kung walang follow-up statement, it means yun na yun. Bakbakan natin. Pag may follow-up statement, then let's follow. Kung ano mangyayari man, kung matuloy man yung PI na yan or hindi, let's imagine matuloy. Sigurado magsasalita si Tatay Digong. So, let's take his leading. Di ba? Dati ang binabakbakan niya yung pera mo yan. Ngayon, mainit na siya sa PI na yan. Kasi wala na tayo. Kung dati, ayaw nilang ilabas ang audit, kung natuloy na yung PI na yan, lalo tayong walang magagawa dyan sa audit na yan. So, let's take the leading. For now, yan ang tanungin natin. Marcos, nasa PIDEA ka ba? We want your official statement. Ito hindi vlogger lang na loko-loko nagsasalita. Hindi lang to si Coach Oli. Hindi lang si Coach Oli to nagsasalita. Presidente to nagsasalita. Nasa watchlist ka ng PIDEA. Marcos, we want you to prove Duterte wrong. Si PRRD, sabihin mo, come up with the official statement and then the evidence. Huwag yung kung sino-sino, hindi namin gustong marinig yung asawa mo, yung pinsan mo, yung kapatid mo. Hindi yon. Ikaw, nagsalita ang presidente, dating presidente, nagsalita galing sa bibig niya. Ikaw ang sumagot galing sa bibig mo. Nag-press con ng House ngayon, boss, nakita ko sa live. Wala akong pakialam dyan sa press con na lang. Yan. Ang issue dito, nasa drug list ba siya ng PIDEA o wala? Gusto naming maniwalang wala. Sagutin mo. May presidente tayong adik at isang gahama na asawa sa posisyon. Yun lang po. Yun sagot. Adictus. Ayan. Nagagalit na si Dadan. Ako, lagot kayo. Order na naman to ng marami. Mahirap ko. Ayoko na ginagalit to na papa-order ng madami.
'Di ba 'yun ang issue, eh, may addictus tayong presidente, ba't di sagutin? Ako, eh, naniniwala, wala naman siguro, 'di ba? O sagutin mo, bigay ka ebidensya, oh, 'di ba? Coach Oli, oh, kung sumagot si BBM na hindi totoo, hindi siya addict, o di mag-drug test. Sa PIDEA po, 'wag sa St. Luke's. Patunayan mo. Ang daming paraan. Alam mo, ang presidente kung gusto may paraan. Lagi niyong tatandaan 'yan. Why? Lahat ng gusto niyan at his disposal. Gusto niya ng drug test, kadali niyang gawin. Gusto niyang pahintuin si Romualdez, kaya niyang gawin. Unless weak siya. Dinideny ng PIDEA, yes, nakita ko yon. Hindi po PIDEA ang kausap ko dito. Hindi po si Tatay Digong ang kausap. Ikaw ang sumagot, Marcos, mismo. Galing sa official statement mo, galing sa bunganga mo, and then you present evidence. Sino-sino na naman nagsasalita eh. Sabihin mo, I deny it. Never ako nag-drugs. O, tama si Dada, ganun sabihin mo, I deny it, never ako nag-drugs. O, di ba? Kasi, from there, kung nagsisinungaling siya, kasi pag iba nagsasalita at binalikan mo yung sinabi niyan, ay, hindi ko naman sinabi yan, sila nagsabi. O, put your money where your mouth is. O, di ba? Magkakaroon siya ng departure statement papuntang Hanoi, Vietnam. Antayin natin. Ay, wala akong pakialam dyan sa Vietnam na yan. Masarap lang ang pagkain nila, pero ang pakialam ko dyan sa, kailangan siya magsalita. Ano bang masarap? Yang, ano ba yung pagkain sa Vietnam o pulburon? O ano bang titirahin mo ron? Pulburon o Coca-Cola? Yan ang problema sa, tingnan mo, sinasagot, the Baweños are not for sale. Tingnan mo, Lintek, binanatan si Pulong ng 51 billion ek na yan. Hindi nyo sinasagot eh. Lagi nyo nililigaw. Style, tigil-tigilan nyo na yung tumatago sa pantry ng iba. Tigil-tigilan nyo na yung, lagi nyo nililigaw eh. May tanong. Yun ang sagutin nyo. O, di ba? Sa PIDEA eh, kababasa lang ng, hindi, ayokong PIDEA sumagot. Si Marcos mismo. Nag-uusap dito presidente at dating presidente. Sila sumagot. Huwag yung nakatago sila sa pantry ng iba. Buti ko ordinaryo yung tanong. Buti ko si Coach Oli lang. Wala na siyang lusot kasi, ba't mo papansin, ba't sasagutin mo yung vlogger na yan? O, hindi vlogger po, presidente dati. At vice president, yung vice president niya, anak, nung nagsalita, nag-statement. At yung kapatid niya, kasama ngayon ni Sarah. O, na, paano ka? Tapos, ang sagot mo, cheap shot? That is a cheap shot. Ikaw mismo sumagot. Yan ang hingiin ninyo. Di ba? Hindi naman sa pinagbibintangan natin sila o hindi. Ang kailangan natin, sila mismo ang sumagot. Ang daming trolls pumasok kayong boss. Ay, syempre, may mga pakawala na yung mga yan eh. Hindi kasi, alam mo, hindi nila kaya. Hindi nila kayang sagutin. Ikaw, coach, bayad ka ba? Makapanira lang para makaupo si Sarah? Hindi. Ang sagutin nyo, drug addict ba yung inyong presidente? Yun ang tanong, bakit pa iniligaw? Michelle Mangarin, nagalit tuloy. Grabe ang hype ng mga tao na lahat nagla-live. Thank you, Michelle Mangarin, ha? Thank you sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live. Tama si Boss Dada TV, hindi kami issue. Kaya yung mga vloggers, na mga bumaban at pasabanateros ngayon, tigilan nyo. Ang issue ngayon, addictus ba? Nag-Coca-Cola ba yung presidente nyo? Oo, hindi. Dapat ang sumagot dyan yung presidente nyo. Dapat may drug test na response. Oo, dapat patunayan kung i-deny niya o hindi niya i-deny. Tapos yung, ayan ang pinaka-issue ngayon, putok na putok. Buong mundo, putok na putok yung issue na yan. Tapos, ang topic ninyo, Banateros Brothers, ano ba yan? Huwag nyo kaming lituhin sa ganyan. Halatang-halata kayo. Halatang-halata kayo na ang kakanain nyo lang, yung mga vloggers, hindi. Wala.
Kahit lahat ng vlogger sa buong Pilipinas bayad, kahit lahat ng vlogger sa Pilipinas ay nag-Coca-Cola, we cannot replace the topic na ang presidente nyo ay nag-Coca-Cola ba o hindi. Hindi ito issue ng vloggers. Yun ang sagutin nyo, wag nyo kaming nililigaw. Nako, dati nyo nang ginagawa yan eh. Kahit lahat ng vlogger sa Pilipinas pangit, the fact will remain. Addictus ba yung presidente nyo o hindi? Ano ang pinag-uusapan nyo? Alam nyo, marami namang nasabi si PRRD ng time na nakausap namin. Alam mo yung mga sinabi ngayon, ang ganda ng statement ni PRRD kapon, alam mo hindi ko kayo kaaway. Sinabi din yun ni Tatay Dig sa amin. Hindi ko naman kaaway ito mga to. Kaya lang, pag tutuluyan nyo talaga yung PI na yan, at saka dictus na yan, at yung statement, oo, oo. Put them in the right place. Tama, naligisidad. Tanggalin mo yung pinsa mo dahil sweeting yan. Unless talagang magkakasapakat kayo, pare-parehas talaga kayo ng gusto mo. Tama si Dad. Kami Plato, maraming salamat po ha. Yun yung sinasabi ni Tatay Digo. Ang presidente, powerful yan. Ilagay mo sa lugar si Tambaluslos. Kung hindi ka kasali dyan, ilagay mo sa lugar. Sinasabi kasi ang problema, binanggit naman ito ni Tatay Digo, may asawa siyang power hungry. Ilagay mo yan. Sino bang lalaki sa bahay nyo? Sino ba presidente? Siya o ikaw? Ikaw yung pinoto. Oo. Sinasabi nga ng PRD, matapos ka sa termino mo, hanggang doon ka na lang. Baba. May demokrasya, wag nilang pahabain yung yung pag-stay nyo dyan sa Malacanang. Tama. Alam mo, sa totoo lang, kung gugustuhin ni Tatay Digo mag-stay on power, kaya niya kasi, ang taas pa ng rating niya. Pero hindi niya ginawa. Nung natapos ang termino niya, bumaba siya. May pambira kayo. Sabi ni Maximus, umabot ng 20K online ang nanonood kahapon sa rally sa Bagoong Pilipinas, 5K lang. Correct. At saka ito yon. Kahit anong dami ng tao nila, tandaan nyo ha, hindi sila pinag-uusapan kay vlogger ng Marcos, kay vlogger ng Duterte, kay vlogger ng Dilawan. Ang pinag-uusapan ngayon, yung speech ni Duterte. That's how strong, how popular si Duterte hanggang ngayon. At the same time, may tiwala pa rin. Tingnan nyo, kahit gaano pa kadami ang tao ron, hindi yun ang pinag-uusapan. Kay kampo ng Marcos, kay kampo ng Duterte, kay kampo nitong mga pisting Dilawan. PNP, AFP, what shall you do? Protect the Constitution and the people? Hindi, nandiyan lang yan. Relax lang tayo. Huwag tayo magtatawag ng ganyan kasi baka malalagay tayo sa alanganin. Ang importante, sumagot sila. Let's take Tatay Digong's lead. At bahala na si Tatay Digong. Alam niya kasi ako naniniwala ako, si Tatay Digong hindi tanga. Pag nagsalita siya ng ganun, ibig sabihin, sa mga taga-Japan dyan, maraming salamat. Thank you, Japtay TV. Asan ako? Yan, napila. Kung sumagot na si Kuting, sinagot ba niya ng maayos? Meron ba siyang official statement? Nag-no ba siya? Meron bang evidence? Dinilay ba niya? Never use drugs in my life, sabi nga ni Dadaw yun. Ito yan, balita ako kahapon. Si Tatay Digong hindi yan magsasalita. Basta ba, huwag tayo kasi delikado yung pagtatawagin natin ng pulis at militar. Kaya natin si Tatay Digong, let's just take his lead. Pero ito balita ko, okay? Kasi nandun kami mismo sa rally. I was in front nung nagsasalita si Tatay Digong. Sabi ko, bakit niya sinabi yan? Pero naniniwala ako si Tatay Digong hindi loose cannon, hindi yan magsasalita na walang backup. At ito nabalitaan ko.
Ang dami pong generals kahapon. Okay? So, hindi natin alam. Ha? Pero we'll see. This is the game of the generals. I think so. Okay? Andoon, marami raw general kahapon. General na sundalo, police. At the same time, andun si Amy, yung dating general. Sabihin na lang natin general ni Marcos. Si Attorney Vic, nandoon din. Oh, I'm talking, hindi ko, baka sabi nyo, general ng mga vloggers ni Duterte, nandoon din. Alam nyo na kung sino. Okay? Ibig sabihin, hindi magsasalita si Duterte na galing sa hangin. Alam niya yung ginagawa niya. Yun, ito maganda, 'di ba? Tamira, mag-drug test si BBM live para maniwala ang tao. Correct. Ganun ang sagot. Totoo ito ang sabi, sagot niya, effect daw ng pagtitake ni PRRD ng Fentanyl kaya kung ano-ano. Hindi si PRRD issue dito eh. Nililigaw na naman tayo eh. Mhm. Wag scapegoat. Sabi nga ni Dada, hindi ganoon. Tingnan mo ang daming issue patungkol kay ano. Tapos ang binabanggit niya ay tungkol dyan, nagpunta pa siya ng Vietnam. Kaloko nga statement ng PDEA. Ewan ko.